Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-recap. Tayo na't ipagpatuloy na natin ang intense na pagsalakay ni Vlad, at ng strike team sa kampo ng kalaban. Tara na't simulan na natin. Sa ilalim ng malakas na ulan, isa-isang pinabagsak ng mga tauhan ni Vlad ang mga mangangalakal. Walang awang nilipol ng mga barbarian at mersenaryo ang mga mangangalakal ng alipin at tuluyang nilinis ang buong kampo. Samantala, dumiretso si Vlad patungo sa tolda ng mga pinuno. Habang papalapit siya sa pasukan, agad niyang naramdaman na may mga kalaban na nakatago sa loob nito. 4 na lalaki ang naghihintay sa bakanan ng pinto, at tila nakahanda na ang kanilang mga espada. Pagpasok ni Vlad sa tolda, agad nilang pinaandar ang kanilang bitag. 2 lalaki ang sabay na sumugod mula sa magkabilang panig at tinarget ang kanyang ulo. Ngunit hindi natinag si Vlad. Itinaas niya ang kanyang espada at mabilis na hinarang ang 2 atake nila. Kasunod nito, sumugod din ang 2 pang kalaban. Hindi sila nagkaroon ng pagkakataon, mabilis na pinutol ni Vlad ang braso ng unang mangangalakal ng alipin at saka pinabagsak ang pangalawa. Agad din niyang nilusob ang 2 pa at tuluyang pinatay ang mga ito. Ginawa niya ang lahat ng hindi man lang nahirapan, malamig pa niyang sinabi na wala dong kwenta ang kanilang mga galaw. Iniwan ni Vlad ang 4 na kalaban at nagpatuloy papasok sa silid ng pinuno. Pagkapasok ni Vlad sa silid ng pinuno, ay tinanong niya ito kung narito daw ba siya. Tuloy pa ni Vlad na may gusto sana daw siyang itanong, ngunit bigla siyang natigil. Nakita niya ang pinuno ng mga mangangalakal ng alipin na nakahandusay sa sahig at halos hindi na humihinga. Sa harapan nito ay isang sugatang babae at isang batang lalaki. Mahigpit na hawak ng bata ang isang dagwang kutsilyo habang buong tapang niyang ipinagtatanggol ang babaeng kasama nito. Biglang bumalik sa isipan ni Vlad ang isang alaala mula sa kanyang pagkabata. Noon, siya rin ay naging katulad ng batang ito. Sinubukan din niyang protektahan ang kanyang ina mula sa isang marahas na tao. Dahil dito, nagbago ang ekspresyon ni Vlad. Naging tahimik at malamig ang kanyang mukha. Sinabi niyang ito daw ang dahilan kung bakit hindi na niya kailanman nagustuhan ang ulan. Sa tuwing umuulan daw ng malakas, bumabalik sa kanya ang mga masasamang alaala ng nakaraan. Ang batang lalaki ay ginawa rin ang ginawa noon ni Vlad. Ipinagtanggol niya ang isang taong mahalaga sa kanya. At ngayon, mahigpit siyang niyayakap ng babae. Eksaktong katulad ng pagyakap noon ng ina ni Vlad sa kanya. Kinabukasan, tuluyan ng hamupa ang bagyo. Maliwanag na ang panahon at muling nagtipon ang mga tauhan ni Vlad kasama ang mga piling mandirigma ng nakatagong espada ng Bayezid na si Marcus. Gayunpaman, halatang may iniisip si Vlad. Kinamot niya ang likod ng kanyang leeg at nagtanong, ganito pa rin ba? Tanong ni Vlad sa kasama niya. Napatingin si Nor at Stefan sa kanilang likuran. Samantala, ibinaling naman ni Stefan ang kanyang tingin kay Carl. Sumagot naman si Marcus na oo, pinagmumuka pa rin daw nitong gustong patayin si Vlad. Ang tinutukoy nila ay ang batang iniligtas ni Vlad na si Carl Ravnoma, isa sa miyembro ng angkan ng Ravnoma. Hindi maintindihan ni Vlad kung bakit ganoon ang trato sa kanya ng batang si Carl. Para bang si Vlad mismo ang dumukot sa kanya. Napansin naman ito ng nakatagong espada ng Bayezid na si Marcus, at pinayuhan ito si Vlad na subukan daw nitong kausapin ang batang Ravnoma. Itinuro ni Vlad ang bata at sinabi niyang may kutsilyo daw itong nakatago sa damit niya, at mukhang handa daw nitong gamitin iyon. Umiling na lamang si Marcus at sinabi niyang hindi lang daw itong basta bata, siya daw ay si Carl Ravnoma. Sa di kalayuan, nakaupo si Carl sa isang kabayo. Kapansin-pansin ang kanyang berdeng buhok at berdeng mga mata habang maingat nitong nakatingin kay Vlad. Napansin ni Marcus ang balabal na suot ng bata. Sinabi niyang parang nagustuhan daw ng bata ang balabal na ibinigay ni Vlad. Agad namang sumagot si Vlad at sinabi niyang hiniram lang daw niya iyon para hindi ito lamigin noong umuulan. Bahagya siyang napabuntong hininga at sinabi niyang mahalaga rin daw sa kanya ang balabal na iyon. Kaya babawiin daw iyon ni Vlad pag may pagkakataon. Sumagot naman si Marcus na tretuhin pa rin daw ni Vlad nang may respeto ang batang Ravnoma. Tuloy pa ni Marcus na wala dong pakinabang ang pakikipag-away sa anak ng isang pamilya ng konde, at maaaring maging kapakipakinabang din daw sa kanila ang kanyang katayuan balang araw. Hindi interesado si Vlad sa usapang politika, ngunit sa huli, napabuntong hininga na lamang siya at lumakad patungo sa batang Ravnoma. Bago pa siya makapagsalita,
Agad siyang sinigawan ng bata na lumayas daw ito sa harapan niya. Bahagyang kumunot ang noo ni Vlad at sinabi niyang wala pa nga daw siyang sinasabi. Agad na hinugot ni Carl ang kutsilyong nakatago sa ilalim ng kanyang balabal, at sinabi niyang lumayas daw itong si Vlad at lumayo din daw ito kay Marta. Nagulat sina Vlad at Marta sa kanyang reaksyon. Tiningnan ni Vlad ang bata at sinabi niyang mas mabuti daw ito kaysa sa kay Vlad dati. Tahimik siyang nagpatuloy at sinabi niyang mabuti daw ang ginawa ng batang Ravnoma. Hindi pa rin kumbinsido si Carl at nagtanong ito kay Vlad kung ano daw ba ang ibig nitong sabihin. Sumagot naman si Vlad na ipagpatuloy lang daw ni Carl ang ginagawa nito. Pagkatapos ay binuksan ni Vlad ang kanyang bag at may inilabas na pagkain. Sinabi niya sa batang Ravnoma na nasubukan na daw ni Vlad ang mga nasa gitna at silangan, pero pinakamaganda pa rin daw ang mga nasa hilaga. Iniabot niya kay Carl ang 2 premium na sausage. Pagkatapos ay sinabi niya sa batang Ravnoma na premyo niya daw ito at pinaghirapan niya rin daw iyon. Tahimik na tinanggap ng batang si Carl ang pagkain na binigay ni Vlad. Sa isip ni Vlad, may isang bagay siyang kinilala, na gawa niyang protektahan si Marta. Pagsapit ng gabi, nagkampo ang grupo para magpahinga. Magkatabing nakaupo sina Vlad at ang nakatagong espada ng Bezid na si Marcus habang pinagmamasdan ang batang Ravnoma mula sa malayo. Hindi niya inalis ang tingin kay Vlad buong araw, saad ni Marcus. Tuloy pa niya na parang interesado daw talaga ito kay Vlad. Napabuntong hininga si Vlad sa sinabi ni Marcus. Sinabi niya rito na ibinigay niya na daw sa batang Ravnoma ang mahal niyang balabal, at pati na rin daw ang mga sausage nito na itinatabi niya ay ibinigay niya na rin. Napangiwi siya sa ugali ng batang Ravnoma, tuloy pa ni Vlad na napakamahal daw ng mga sausage ng house cleaner. Tahimik na pinag-isipan ni Marcus ang sitwasyon, hindi niya akalaing simpleng pagtanggap lamang ng mga regalo ang dahilan kung bakit ganoon ang interes ni Carl kay Vlad. Ngunit kahit papaano, nagsisimula na daw silang magkaroon ng maayos na relasyon. Makalipas ang ilang sandali, naging seryoso ang kanilang pag-uusap. Tinanong ni Vlad si Marcus kung sigurado daw ba talaga ito sa batang iyon. Nahulog na daw sa kamay ni Gaidar ang kanluran at tila napakalakas pa daw ng kanilang mga puwersa. Naging seryoso si Marcus at sinabi niya kay Vlad na kailangan daw nilang gawin iyong posible. Ipinaliwanag niya ang kanilang plano. May ilan pa dong mga marangal na pamilya sa kanluran na nananatiling neutral. Kung mapipigilan nila ang mabilis na pagsulong ni Gaidar, maaari dong maapektuhan ng malaki ang mga puwersang kaalyado ng kanluran. Maaari rin dong maging bagong sentro ng paglaban sa kanluran ng dugo ng pamilya Ravnoma. At ang presensya ni Carl ay maaaring magdulot ng malaking problema sa Gaidar. Tuloy pa niya na ang kailangan na lang daw nila ay makabalik ng ligtas. Biglang natahimik si Marcus, ngunit napansin din iyon ni Vlad at napatanong ito kay Marcus kung may problema daw ba. Malalim siyang napabuntong hininga at sinabi niyang kabaligtaran daw, napakaganda daw ng takbo ng lahat. Nagtaka naman si Vlad sa sinabi ni Marcus at napatanong ito kung bakit magiging problema daw iyon. Sumagot naman ang veteranong mandirigma na kapag matagal na daw nitong ginagawa ang ganitong klaseng trabaho, ay nagkakaroon daw ito ng mga kutob. Kapag masyado dong maganda ang simula, ay kadalasan daw ay hindi maganda ang wakas. Sa sandaling iyon, isang malakas na pagaspas ng mga pakpak ang narinig mula sa kanilang kampo. Isang tauhan ang mabilis na lumapit habang may dala-dalang mensahe. Sinabi niya kay Marcus na may bago daw silang impormasyon, kinuha ni Marcus ang mensahe at binasa ito. Pagkatapos ay napabuntong hininga siya. Sinabi niyang hindi daw talaga pumapalya ang kutob niya. Tumingin siya kay Vlad at sinabi niyang mukhang napakalalim daw ng galit ng kanluran kay Vlad. Natigilan si Vlad sa sinabi ni Marcus, hindi niya inasahan na ganoon kalaki ang galit na nakatuon sa kanya ng kanluran. Samantala, sa isang marangyang silid ng tolda, sinusuri ni Count Gaidar ang tactical na mapa. Tinanong ng Count si Godin na naharangan daw ba nila ang lahat ng ruta ng pagtakas. Sumagot naman si Godin na opo, aking Panginoon. Tuloy pa ni Godin na nakatanggap din sila ng kumpirmasyon mula sa mga lokal na Panginoon gamit ang mahiwagang telegrama. Idinagdag niya na ang mga Panginoong iyon daw ay naghihintay rin ng pagkakataong maglunsad ng ambush laban sa hilagang strike force. Gusto daw nilang makabawi matapos ang matindi nilang pagkatalo. Samandal si Count Gaidar habang nag-iisip. Sinabi niyang talagang kakaiba daw ang batang iyon, napakarami daw nitong makapangyarihang kaaway sa napakaikling panahon lamang.
Unti-unting ngumiti ang konde, sinabi niyang panahon na daw para bayaran ni Vlad ng Sora ang kanyang walang ingat na mga kilos. Pagkatapos ay nagbigay siya ng utos. Sinabi niya kay Godin na ipadala daw nito ang elite na 3rd Cavalry laban sa kanya. Hindi niya alam na ang desisyong iyon ay maaaring magdulot ng malaking pagkatalo sa kanyang mga piling kawal. Samantala, ilang milya ang layo, nakaupo si Baron Esnek sa kanyang marangyang silid habang nagsusulat sa ilalim ng liwanag ng kandila. Napabulong siya sa kanyang sarili na mga lintik daw ang Northerners, talagang inuubos daw nila ang sarili nilang mga rekurso. Patuloy siyang nagreklamo habang nagsusulat. Tuloy pa niya na sila daw mismo ang mga taong hindi nila dapat pagkatiwalaan. Napangisi siya ng mapait at sinabi niyang hindi na daw nakapagtataka. Marumi daw ang dugo nilang barbarian, magulo at wala ding disiplina ang kanilang asal. Biglang umalangaw-ngaw ang malalakas na sigaw mula sa pasilyo. Natigilan sa pagsusulat ang Baron at napatanong ito sa sarili na kung ano na naman daw ang kaguluhang iyon. Bago pa siya makalabas, biglang bumukas ang malaki nitong pinto. Isang sugatang tauhan ng pasuray-suray na pumasok sa kanyang silid at sinabi nitong may emergency daw. Inis na ibinaba ni Baron Esnek ang kanyang panulat at tinanong niya ito kung ano na naman daw iyon. Halos hindi na makapagsalita ang lalaking kabalyero at sinabi nitong inaatake daw sila. Pagkasabi nito, ay bumagsak siya sa sahig. May isang malaking lalaki na lumitaw sa likuran niya at dahan-dahan itong pumasok sa silid ng kundi. Nanlaki ang mga mata ni Baron Esnek. Ilang piling gwardya niya ang kakapatay lamang ng taong ito. Kalmado itong tumingin sa Baron at tinanong niya ito na kung ito daw ba si Baron Esnek. Nanginginig na sumagot ang Baron na kung sino daw ba ito. Walang emosyon na sinabi ng lalaki na Rudiger. Sandali siyang tumigil at sinabi niyang, siya si Rudiger Bayzid. Ano kaya ang mangyayari kay Baron Esnek? At ano naman kaya ang susunod na misyon ni Vlad? Yan ang ating aalamin sa susunod na kabanata. At kung nagustuhan nyo ito sanay mag-iwan kayo ng like, at mag-subscribe na din kayo dahil malaking tulong na ito sa ating channel. Hanggang sa muli mga ka-recap.